Bago ang lahat, si Jared Vanderbilt nagkaroon ng injury nung Game 1. Ngayon naman, naging day-to-day status niya nang na-dislocate ang hinliliit niya sa kamay nang sinubukan niyang i-block si Holmgren kaso sa backboard tumama. Base pa sa report, wala naman fracture or open dislocation at naibalik naman ng doktor yung dislocated na daliri ni Bando, pero pwede pa naman siya makalaro. Ang daming nai-injured kapag kalaban yung Thunder eh. Bukod pa kay Bando, meron ding injury si Luke Kennard. Ni-report kasi na meron siyang injury sa leeg at nasa questionable status. Mali pala, batok pala yun. Pero mukhang maglalaro pa rin naman itong si Luke Kennard sa Game 2. At parang naging Austin Reeves din itong si Kennard dahil ang Lakers ready siyang i-retain pagdating ng off-season. Dahil yung last game or last week ng regular season papasok ng first round ng playoffs, expected pag-aagawan pa nga siya ng ibang teams. Pero after ng game 2 sa first round, bigla na lang parang naging katapusan ng video na to, bigla na lang nawawala si Kennard. Sa first 2 games, meron si Kennard na almost 25 points, 4 rebounds, 2 assists, 65 and 75%. After nun, meron na lang siyang 6 points, 4 rebounds, 2 assists, 26 and 18% sa loob ng 33 minutes. Kaya tinawag ng big problem ng LA si Kennard dahil nagko-consume siya ng malaking minuto tapos okay pa rin naman yung 6 points per game para sa kanya, kaso nga lang sobrang below sa kanyang shooting percentage. Si Austin Reeves naman, pinagtanggol ni Lebron kung bakit hindi maganda yung Game 1 niya. Nawala daw kasi siya ng mahigit 1 buwan. Katulad lang din nung bumalik siya galing calf injury. Ilang games lang din bago siya nakabalik ulit sa dating form. Pero no, nakakascore pa rin naman ng malaki si Austin Reeves. Sa ngayon, on track na abutin ulit ni Reeves ang at least 16 points per game sa playoffs sa 4 na magkakasunod na taon. Nasa 15 points, 4 rebounds, 4 assists, 30 and 11% sa loob ng 3 games si Reeves. Nung nakarang taon kasi na-expose ng Minnesota kung paano pigilan si Reeves, nilagay nila si Anthony Edwards bilang primary defender or isang athletic player ang dapat bumantay kay Reeves kaya nalimit siya. Sa Thunder, 3 or 4 ang pwede nilang ilagay kay Reeves dahil ngayon siya yung consider na second option behind kay Lebron. Si Jared McCain nga ayaw tantanan si Caruso with hair nung Game 1. Bias stats ngayon taon kapag kalaban ni Reeves yung Thunder, meron lang siyang average na 14 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Mababa sa kanyang usual average ngayon taon. Meron kasi mga perimeter defender ang Thunder na pwedeng pumigil kay Reeves. Buti sana kung isa lang katulad ni Marcus Smart sa Lakers. Pero sa Thunder, halos fresh leg lahat ang kanilang mga perimeter defender dahil ang dami nagpapalitan. Bukod pa doon, kahit wala si Austin Reeves sa injured list, hindi pa rin fully recover si Reeves sa kanyang injury sa kanyang ribs. Based naman sa mga fans, nag-cost kay Reeves ng milyon yung Game 1 at pwedeng mag-cost ng mas malaking damage kapag hindi siya nakabawi sa Game 2 onwards. Ito kasi yung contract status ni Reeves. Meron siyang $14 million per year at meron pa siyang player option. Consider na bargain yung kontrata ni Reeves. Tinanggihan niya yung $90 million na extension noong nakaraang taon. Based kasi sa CBA, ito lang yung pwedeng i-offer muna ng Lakers last off-season. Nasa 89 point something or 90 million na lang. Eligible siya sa 240 million na kahit ibaba ang kontrata na yon ng at least 150 or 180 sa free agency, malaki pa rin. Yung 240 million, eligibility lang ni Reeves na pwedeng kunin yon. Pero ang value talaga ni Reeves papatak lang din ng 180 million kung sakali. Parang Jalen Duren lang yan na pwede siya makakuha ng 240 to 250 million dahil nga naging all-star siya. Pero si Austin Reeves parang ginagawa lang yon na pang-asar sa mga player na nagpa-podcast. Kahit ibaba sa 120 million sa loob ng 4 na taon, hindi pa rin lugi doon si Austin Reeves dahil nga bargain contract player siya. Pwera lang kung ibaba yon sa 90 million, dun siya masusuruder. Si Luka naman sinagot na kung anong ginawa niya sa Spain kasi expectation maaga siyang makakabalik. Kinu-question kasi ng media at ng mga analyst kung ano ba talaga ang ginawa ni Luka nung nagpunta siya sa Spain at sinabing nagpa-treatment. Mukhang nainis din si Luka Based sa kanya, kailangan kasi niya ng 4 shot para sa PRP. Kada araw meron tinuturok sa parte ng katawan niya na na-injured. 4 na beses yun. So per day 1 shot kaya siya nagtagal. In process pa rin si Luka ng recovery. Based din kay Luka, mula nang dumaan siya sa treatment, ang sinabi sa kanya ng doktor, kailangan niya ng 8 linggo.
So nasa at least April 7 or April 8 na natili si Luka sa Spain. Kung sa 8 weeks, at least halos katapusan ng May, nasa May 28 papatak. Kung pagbabasihan yung sinabi ni Luka, mahigit 2 weeks pa natitira sa kanyang timeline. Kaya pala parang nawala na sa wisyo yung timeline kay Luka na nire-report. Mismong galing din kay Luka na mula nang pumunta siya sa Spain between April 7 or April 8, kailangan niya pa ng 8 weeks na recovery. Unusual kasi sa player na siya na ang nagsasabi ng recovery timeline. Napikon kasi si Luka sa mga analyst at media na kinu-question kung anong ginawa niya sa Europe. Based pa kay Luka, makakabalik siya sa playoffs kung papasok ang Lakers sa conference finals. Based naman kay Redick na laging vague yung sinasabi sa report, kung ready maglaro si Luka, maglalaro siya. Katulad lang din ni Austin Reeves. Parang nasa 2 weeks na mas maagang nakabalik itong si Reeves. Kaso si Luka nangangalahati pa lang sa timeline na binigay sa kanya. Based pa kay Luka, ibinabalik pa lang niya yung kanyang conditioning at nasa workout pa lang siya. Si Redick lang din naman na may kasalanan nun eh. Tambak na, may injury na nung first half, pinalaro pa hanggang sa natuluyan na lumala yung injury. So sa ngayon, nakadepende na sa medical team kung pababalikin na mas maaga si Luka based sa sinabing 8 weeks since April 8. Based din kay Redick, pinoprotektahan din nila si Luka at ayaw nilang magkaroon ng further damage kaya hindi nila minamadali. Ang Game 2 sa Friday na May 8 tapos babalik ng Game 3 sa home court ng Los Angeles sa May 10. Masyadong maikli yung interval ngayon ng mga game, hindi katulad ng first round.